May tanong si Mama sa'yo. So, ano-ano ang mga anyong lupa na alam mo? Magbigay ng 6. Una. 3 muna. Unahin mo muna yung Bundok, burol, bulkan. Sunod. Ano yung 3 pa? Talampas, lambak, At ang Kapatagan. Very good! Yay! O, diba? Ang galing mo na mag-memorize. So, kailangan babasahin mo muna. And then, after mong basahin, ano ang turo ni Mama sa'yo para madali kang memorize? Babasahin o aaralin muna. Okay? Pagkatapos, anong sunod? Bing, listen muna. Paano mo siya maaalala? Paano mo mare-recall o maaalala yung iyong binasa o pinag-aralan? Kailangan, basahin mo siya ng paulit-ulit. Pagkatapos, basahin mo na siya gamit ang iyong mata. Tama? And then, di ba, binabasa mo siya gamit yung bibig mo. Tama? Naririnig mo yung pagbigka. Sunod, basahin mo na siya gamit ang iyong mata. Tapos, ano na siya? Mag-ano na siya saan? Mag-ano na siya dito? Magre-recall na siya sa, anong tawag? Brain. Sa brain o sa mind mo, no? Sa isip. So, naalala mo na. Yo, galing nga. Yay! Nantok na ako. Ay, sleep ka na. Ano pang next lesson natin? Mamaya. Apo. How about math subject? We're done with the history. This is history o kasaysayan. Sibika at kultura. The old makabansa. Pero, ito ngayon ay makabansa na. Tama? Yun ang But the bago. math is very, very tired. Why you were tired with math? Because if the numbers on shape is not good. The numbers are... Akala mo lang yun, pero maganda pa din yung math. Kasi nga, magagamit mo yun. Paano kapag hindi ka marunong sa math, hindi ka matututong magbilang? Oh. Because but I've uploaded all missing number on the big test. So, ano yung mahirap sa'yo? Bakit tired ka? Bakit pagod ka sa What math? all numbers you need to all to count. All the numbers are needed to count. Yes. Of course. Kasi missing numbers cannot be completed when you don't Because know how to I'm not count. tired on the missing number. You said you're tired in math subject. No. The all numbers I'm not tired that numbers on So, saan ka missing. nahihirapan? Ano ang mahirap? All numbers you need all. Yung baka tungkol dun sa mga circle, yun ba yun? Nahirapan ka sa No. circle? Not yung mga bilang ng mga ganon. Boxes? Oo, yung biggest box. And Yung then? mga maliliit na box. And then? You need to all, kahit sa blank, lalagay mo yung number. But I'm just tired that. You're just tired of putting those numbers, those missing numbers inside the box. Yeah. On the blank. On the blank box. Okay. How about English subject? I'm tired on the old test. Why you're tired on all test? Ano bang mahirap sa English? The test. The test only. Why? Is teacher Because explaining? Because the notebook, I'm not tired on the notebook. So, saan ka nga tired? Sa pagsusulat? No. When you're writing? No, on the only test. You only test? Yeah. Bakit? Ano ba ang mahirap? Ano ba ang hindi mo naiintindihan? Can you give me example? Test. Can you give me an example what we studied before at English subject? Do you remember the noun and pronoun? Yeah. So, can you give me example of noun that we studied? Noun, And then? proper noun. So, what's the difference of common noun and proper noun? Ano ba yung kaibahan ng common noun sa proper noun? Ano ba ang common noun? Ano yun? Magbigay ka na lang ng halimbawa kung nahirapan ka mag-explain. Common noun ay, ano yung common noun? For example, No name. no name or no exact name. Right? For example, bigay ka ng halimbawa.
But the bus, Bus. Okay. just like school bus. Okay, so that is common name. How about a proper name? Can you give the proper name of a bus that you know? DLTV bus. So that is what you called a proper noun. Yeah. Kasi meron siyang specific. Just like on Care All-Star na All-Star Trans. Okay. Sun-Trans or Solid North. So ano na ngayon ang topic nyo about English subject? Kasi I found out that you have a... The all A or because. Kasi mababa The yung ano mo. Proper noun is have name. The common noun is no name. Okay. No Because- specific. Because the Sun-Trans bus is have a proper noun. Yeah. Very But the DLTV is have proper noun noun. also. It is also a proper noun. Because the name all this is proper. Right. How about when I call you, hey boy, what's your name? Is it a proper noun, the word boy? Yung boy ba na salita ay proper noun or common noun? I can understand. I said, for example, I call you boy. Is it a proper noun or a common noun? Common noun. Okay. Okay. When I call you, hey Jen Jubert, how are you? Proper noun. Proper noun is the word Name. Jan Jubert, right? Because the All-Star Mall is have a proper. Because the mall is have name. For example, mall. I said mall. A mall is a common noun. While when you will give the name of a mall, for example, Star Mall, it is a proper noun. Okay. Because the all dot alabang. So, now you understand the word noun. Noun describes... But you say all expressway. Mhm. So, It's a express... proper, Is it a proper noun or a common noun? have a proper noun. No? A common noun. A common noun. But you say expressway alabang. Is it a... Do you... isn't... what you call that, like that? Meron bang expressway Alabang? Yes, the old name. On the highway. We are going on the old Siguro- Baclaran. Siguro SETEX. Yon. South SETEX. Luzon Expressway. Yeah. North Luzon Expressway. That And, is South- common. That is a proper noun. South Puig Mall Expressway. That is a proper noun. Mhm. That is correct. That is correct. So, nauunawaan mo na kung ano ibig sabihin But you ng say noun. a mall on the Binyan. Mhm. It's common now. But you say South Puig Mall Aha. is a Proper. noun. Proper noun. Ang galing. How about Filipino subject? Ano na yung topic nyo sa Filipino? Ano na yung natutunan Common nyo? noun. Tagalog ng ano yan? Kasi it's almost the same. What you study on English subject will almost the same with the Filipino subject. Depende kung magtutugma ang pagtuturo o magkasabay ang turo. Ano nang tinuro sa inyo? Di ba parang nasa ano na kayo? Pangalan? Ano yung pangalan? Ha? Di ba? Ano na yung natutunan mo sa Filipino subject? May naaalala ka? Filipino subject. Oh, yung tinuro. Oo, di ba meron tinuro na sa'yo dyan? Ano yun? Yung pangalan, tapos panghalip. Maybe check on the Filipino. Okay, you check your Filipino subject. Oh my God. I'm proud just one right here. Oh, what did you remember on your Filipino subject? No, you just see this Filipino now. Wala ka na alala. Alam ko, nag-study ka ng Filipino. Na about, wala nga dito. Ano, nasaan yun? Wala na yung sinulat dyan.
Baka dun sa iba yun. Bakit may drawing na itong notebook? On the English notebook. Baka sa iba mo na isulat. O, katulad nito, mata. Mata. Ano ba yan? O. Ayun. Here, patinig at katinig. O. So, ano ang kaibahan ng patinig at katinig? Yung patinig ay a, e, i, u, u. Kasama ang W at Y. Tapos, yung katinig ay B, C, L, D, M, I. yung ganito na lang para hindi ka mahirapan. Ang katinig ay, halimbawa ay M, bakada, gaha, lama, na, para, sa, ta, wa, iya. Ha? Di ba? Walang ano dun. W at Y na ngayon. Wala na. Paano nawala? Ano yung nasa- patinig? Ano yung patinig? Ang turo ni teacher. Ano yung halimbawa ng A, E, patinig? I, U, U, W, Y. Bakit may W at Y sa patinig? Siyempre, sabi ni teacher eh. Ha? Sabi ni teacher. Sure? Bakit? Bakit? Ang patinig ay A, E, I, O, U or vowel. A, E, I, O, U. Diba? At yung katinig naman, yun yung may mga pares. Pares. No. Ano pares yung katinig? Hindi kasi mabubuo yung salitang katinig kung wala namang patinig, walang vowel. Pwede siya kung ang sasabihin ni teacher ay hanapin mo yung salita, o di ba katulad nito? Pinabilugan sa'yo ni teacher dito. Ano ba yung patinig? Oh, a, pa. Yung a ay vowel or a, e, i, o, u. Yan ay Let's check on the all GMRC. patinig. Let's check on the GMRC. Ano naman yung tungkol sa Look, ma'am, GMRC? look at this family. So, anong pagkakaintindi mo ng GMRC na subject? Ano ibig sabihin nito? GMRC. Ano ibig sabihin yan? GMRC. Oo, opo. Ito ay tungkol sa pag-uugali o moral ng mga kabataan. O tinatawag natin values education. Yeah. Good, moral, ano? Bakit hindi mo nilagay ito ng Hasmin? Ha? Hasmin? Saan Hasmin? Yung nakalagay sa room? pintuan. Yung section. Mm-mm. Anong meaning ng Grade 8 GMRC? section. Yun, may nakalagay nun. So, eto yun ha, yung GMRC, no? Patungkol to sa We need to pag-uugali. check on the side. And look at this family. Mhm. And the... Ang iyong Oh, pamilya. it's not done. Uh-huh. You have a 4, 5, 4/5. May mistake ka na isa. that's okay, ma'am. That's Yeah, that's B+. okay. Hindi naman natin need na maging perfect, no? Look, this is At least may biggest natutunan score. ka. But Oh, yan oh, may mga perfect ka. Perfect. Oh. I can't just check. Ano daw yung mga ginagawa? Maligo, kumain, maghugas. Ay, tuturuan na kita maghugas. Sabi dito, maghugas ka ng... akala ko maghugas kang pinggan. Pwede ka na maghugas ng pinggan. Help, mama. You will be the one to wash our plates. Maghuhugas ng kamay. Ginawa ko niyan. Pero hindi ka nag-e-exercise o nag-e-ehersisyo. Huh? Dati nag-exercise tayo sa South Foods Mall kasama si ate. Yung hindi nakaday off si papa, yung nagtatrabaho sa sukat. But you need to exercise every day. Even though 30 minutes, 10 minutes. Diba sa school bago kayo uupo? Kasi nakakaano yun eh. Pag lagi nakaupo, kailangan bago umupo, sayaw-sayaw muna, sayaw-sayaw, taas-taas kamay. Ganun na, everyday. Hindi Kasi- wala namang oras yung na exercise eh. Pag wala ka pang gagawin, pwede Ano ka ba yung exercise. aram sam-sam? Sige, aram sam-sam, aram sam-sam. Aram tumataba ka na ulit na. Oo, Are you happy that Yes. Mama is here for you?
But I happy, but you gone. And I'm kasama and my papa. I'm not gone. I'm always here for you. No matter No, what the happens. whole next day. Ah, okay. Just be quiet. Why? We had lot of things to do. Marami si mama gagawin. On the... What is next subject? We're done with the ito English. Yung English mo ay, ano to na? Tinuturoan na kayo. Ano to? Right? Check if the word, ano to? Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko maintindihan yung sulat mo. Ano ibig sabihin mo? Action word. Action word. Magbigay ka ng action word. Boy. No, action word means you're gumagalaw ka. Singing, dancing, acting. And crying. Yeah. So, that word, boy, is not an action word. But I'm bored. Diba? Hug. Jump. Jump, ride, Diba? Sleep. sleep. Bag is not an action word. So, ano ba ang bag? Bag. Is it a verb? Tinuruan na ba kayo na? Bag is a gamit. Things. Things. Cardo is a good mat. Ano to? Ano tong ni teacher? Hindi ko masyado maintindihan kasi sulat mo. Ano daw to, nak? Ito naman, yung tinuro ni teacher sa'yo, magkasing tunog. Cat, mat. Car, far. Jam, ham. Cup, nap. Tan, kan. Ibig sabihin, yung tinuturo ni teacher ay magkatunog. Alam mo yung ibig sabihin ng magkatunog? Parehas sila, magkaiba sila ng ibig sabihin, pero magkasing tunog. Okay? Magkasing tunog. Magbigay ka nga ng halimbawa. Cat, Cat, rat. rat. Ang pusa at ang daga, magkaiba, di ba? Parehas sila na animals, pero magkaiba sila ng ibig sabihin. Pero magkatunog sila, gawa ng salita sa dulo. Cat, rat, or mat. Diba? May A at T sa dulo. Car, Core. far. Magbigay ka nga ng halimbawa na magkatunog. Book, notebook. Notebook. Diba? Magkatunog But sila. I can understand the name notebook. And understand the book. Book. Libro o aklat. Ano pa? Assignment notebook, meron ba? May assignment ka ba? Oh my God. Did you... Lagyan ng check kung ang salita ay deptongo at X kung hindi. Ano naman ang pagkaintindi mo? Sisiw. Ano yan? Turuan Nagawa mo natin ako. to sa bahay mo, yung check o X. Tama? Hindi. Ito, saan mo ba ito ginawa? Di ba sa bahay to? Sisiw. Check. Lagyan ng check kung ang salita ay deptongo. Tinuro na? Di ba tinuro na yan sa'yo? Sinulat natin to sa bahay? Tayo ba ang gumawa nito? Tayo ba gumawa? Dapat pinicture mo yun para mo-understand Ay, natin. kayo ni Papa ang gumawa nito, hindi ako. Ah, Tanungin mo si Papa, siya ang nagawa nito. Tinuro na yan sa'yo. Medyo limot ko na kasi yan dyan. Ito, Filipino. tiyak at di tiyak. Wali kasi sa isa si Papa. Doktor ay So, magbabay ka muna. Ano yung di tiyak? Katulad din to, ng Panlalaki. Ang kaso tiyak mali. at di tiyak ay katulad lang din ng sa English na subject. Yung common noun at proper noun. Parang ganun din siya. Pagka sinabi mong lalaki, di tiyak. Hindi yan tiyak. Kung yan ay mayroong kasarian. Kasi common noun siya. Pero pag sinabi mong ninong. Iba kasi. Panlalaki. Dito kayo na ito, medyo na ka dito. Doktor, pero lalaki lang. Pero mali agad. Ang sagot nyo ni Papa mo ay Panlalaki. panlalaki. Kaso Kasi mali. ang ibig sabihin ng doktor ay lalaki.
Tama? Kaso mali. No? Minalian ka. Parang na-curious kayo dito ni papa mo. Kasi ang babae ay doktora. Na? Pero kasi, in general na, sa pangkalahatan, pag sinabi mong doktor, pwede kasi siya sa babae at lalaki. Pero, sa English Kasi yun. sa Pero tiyak. pag, Sa tiyak yun. sa tiyak siya nakalagay. Kasi nga, parang unisex, parang pwede siya sa babae at lalaki. Pag Baby. sinabi mong doktor, Dr. John Jubert, Panlalaki. pero yung doktor kasi, sa English lang naman dapat to na sasabihin mo na tiyak siya or proper siya. Ano siya, anong tawag dito? Hindi na totally proper. May tamang term dito Di tiyak at tiyak. Ang curious lang kay ni papa mo kasi ang sagot nyo panlalaki. Tas mali yung score na nilagay. Di tiyak. Dapat pala tiyak to. Kasi ang doktora, Ay, pang babae. dapat. Eto, puno, walang kasarian. Kung sinabi mo, Doktora Jaja. Yun, yung pangalan Pambabae. natin. Ate, pambabae. Gulay, walang kasarian. Oo, kasi gamit. Hindi siya gamit. Ano siya? Gulay, pagkain. Pagkain. Okay, say bye-bye muna. Bye-bye, guys. Bye-bye, guys. Mag-i-sleep muna si JJ. And what is on the writing Writing? note? Akala ko mag-bye-bye ka na. Wait. Last one na daw. Okay. We need to last one now. So, marunong ka na ng cursive writing. Yes. Oh, what's that thing? It is the Chinik ni teacher yung ginawa natin. Chinikan niya yung ginawa natin. Oh, galing. or Diba? either. But you just wrong the biggest. Because Kas- you just like this. Oo, kagayahin mo siya. Medyo mali kasi yung dim mo Medyo mahirap pa naman kasi yan sa umpisa na. Pang grade 3 talaga. Pero advance na. And Janju. Oh! Ang ganda! diba? Oh, maaral mo na yan. Matututunan. At tatanggalin mo to mamaya. Ayusin mo. Oh my Ano to? Mga elemento ng tekstong naratibo. Bakit napunit din yung notebook? Kasi mapangit na mga malapis. Nasisira. Ay, lang may ito. pencil. Maghanap tayo ng ibang ng pencil. Okay, next. Thank you, guys. Thank See you, you guys. tomorrow or next day when we're available again. See you later. See you later na. Okay, bye for now. See you later on night. Okay, what will you say? Bye for now. Bye for now, everyone. You need to watch me on the TikTok.